Rodante Marcoleta. Sa kasalukuyan ito ay party list representative ng Kamara. At kumakandidatong senador sa ilalim ng partidong PDP na partido ni Duterte. Kung tutuusin, kwalipikado naman ito bilang senador. Abogado, matalino. Subalit sa likod ng talinong yan, kukubli ang isang hindi makabayan. Sa iskandalong nilikha niya na sinasabing wala raw WPS at kahit tingnan sa mapa ay walang nag-e-exist na WPS. Aliwas ito sa sinasabi ng maraming Pilipino na mayroong WPS at atin ang WPS na nasasakop ng ating exclusive economic zone. At kahit napahiya na ito sa hearing ng Quadcom, naninindigan pa rin itong si Marcoleta na wala raw talagang WPS at panaginip lamang daw na mayroong WPS. Ikalawa, pagdating sa issue ng ABS-CBN, una itong nagngangawa at sinasabi niya na marami daw nilabag na batas ang ABS-CBN. Gayong pinatutunayan ito ng mga government agencies na wala raw nilabag na batas ang ABS-CBN. Pinatunayan ito ng BIR mismo na wala namang hindi binayarang buwis ang nasabing network. Ganon din ang sabi ng NTC. Walang nilabag na batas ang ABS-CBN. Abogado naman ito. Alam niya rin ito. Pero bakit gano'n na lamang ang ngit-ngit nito? Ano ba talaga ikinagagalit nito sa ABS-CBN? Ito ba talaga ang paninindigan niya? O ito ang gusto ni Duterte? Ikatlo, napagdiskitahan niya yung mga crucifix na nakasabit sa mga hospital ng gobyerno at iba pang mga tanggapan ng ating pamahalaan. Yung mga crucifix na pinag-iinitan nito ay kasing tanda na ng Pilipinas. Baka naman nakakalimutan niya na ang gobyerno ay itinatag ng mga Kastila at ng mga paring Katoliko o yung mga praile. Kung ayaw mong nakikita yung mga crucifix na yan, huwag kang magpa-ospital sa mga hospital ng gobyerno. Huwag ka rin pupunta sa mga ibang tanggapan ng gobyerno na Katoliko ang namumuno. Maaari mo namang iwasan yan. Hindi mo na kailangan magpasa pa ng isang bill para yung labag sa paniniwala mo, ipagbabawal na rin sa lahat. Kung gusto mong irespeto yung paniniwala mo, irespeto mo yung paniniwala ng iba. At huwag mo nang pakikialaman yung paniniwala ng iba. Ang atupagin mo at gawan mo ng batas ay yung pakikialam ng mga sekta sa politika.